Ang mga salita niya ay parang latigo, humahampas sa bawat sulok ng opisina. Miss Reyes, ano na naman ito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung gaano kasimple ang instructions? Naramdaman ni Bella Reyes ang pag-init ng pisngi niya. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang sarili habang nakatayo roon, diretso ang tingin sa nag-aapoy na mga mata ni Marco de la Cruz, ang SFE ng Sterling Heights Holdings. Sir, mayroon lang pong kaunting. Kaunting? Miss Reyes, this is a disaster. One mistake can cost this company millions. At ikaw ang dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon ang isa sa pinakamalaking proyekto namin. Ang boses niya ay malalim, at ang bawat salita ay may bigat na parang bato na inihagis sa kanyang mukha. Narinig ni Bella ang bulungan ng mga katrabaho niya sa likuran. Alam niyang lahat sila ay nakikinig, nakatingin sa kanya, nagtataka kung paano niya nakayanan ang araw-araw na pambabato ng galit mula sa kanilang amo. Kagaya ng dati, hindi siya sumagot. Wala namang saysay. Sasabihin lang niyang nakikipagtalo siya. Imbis, pinili niyang tumayo ng matuwid, pinipigilan ang nanginginig niyang kamao. Ang kanyang dignidad ay tanging bagay na hindi niya papayagang kunin ni Marco. Hindi ko alam kung paano ka nakakapasa sa appraisal, Miss Reyes. Siguro ay magsimula ka na lang maghanap ng ibang trabaho kung hindi mo kayang gawin ng tama ang simpleng trabaho. Ang huling salita ni Marco ang nagpasabog ng huling hibla ng pasensya ni Bella. Sa loob ng 2 taon, araw-araw niyang tiniis ang ugali ng lalaking ito. Ang walang habas na pamimintas, ang malamig na tingin, ang kawalan ng pagpapahalaga sa bawat pagod niya. Hindi na niya kaya. May ngiti sa labi si Bella, isang ngiting pilit at puno ng hinanakit. De la Cruz, mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses. Sa totoo lang, naiisip ko na rin po yan. Nagulat si Marco sa kanyang isinagot. Naging tahimik ang opisina. Nakita ni Bella ang pagkunot ng noo niya, ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa galit tungo sa pagtataka. Hindi ito sumigaw o nagtanong. Nanatili lang siyang nakatitig kay Bella na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Bella, tumagos ang tingin niyang iyon sa kanyang kaluluwa. Kung iyan po ang gusto ninyo, wala na po akong magagawa, dagdag pa ni Bella. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sama ng loob, ngunit may nakakatuwang pananabik sa paglaya. Pagkatapos noon, walang sabi-sabi siyang tumalikod. Naramdaman niya ang paninitig ni Marco sa kanyang likuran. Hindi niya nilingon. Direktang naglakad siya patungo sa kanyang desk, kinuha ang kanyang bag, at walang lingong likod na lumabas sa opisina, iniwan ang nagulantang nakatahimikan at ang bulungan na nagsimulang bumalik sa kanyang paglabas. Dahil sa galit, diretso si Bella sa GS Department. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagutan ang resignation form. Ang bawat letra ay tila bumubura sa 2 taon ng pagod, pighati, at mga pangarap na itinayo niya sa kumpanyang iyon. Ngunit kasama ng pighati ay ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ito na. Tapos na ang bangungot niya. Pagkatapos mag-submit ng form, umupo siya sa bench sa labas ng gusali. Hinayaan niyang hipuin ng hangin ang kanyang mukha, pikit ang mga mata. Naaalala niya ang ngiti ng kanyang nanay nang una niyang sabihin na nakapasok siya sa Sterling Heights Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Malaking bagay iyon para sa isang tulad niya, na galing sa isang mahirap na pamilya, nag-iisang tumutusto sa pag-aaral ng bunsong kapatid at sa gamot ng maisakit na ina. Ngayon, nawala na ang lahat ng iyon. Walang trabaho. Walang katiyakan. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib. Hindi lang galit ang nararamdaman niya, kundi pagkadismaya. Sa sarili niya, dahil hinayaan niyang umabot sa puntong ito. Sa sitwasyon niya, dahil hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niya nang hindi isinasakripisyo ang kanyang kinabukasan. Napakagatlabi si Bella. Ano ang sasabihin niya sa kanyang ina? Paano niya ipapaliwanag na mas pinili niya ang kanyang dignidad kaysa sa matatag na trabaho? Nagsimula nang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng frustrasyon at hinanakit. Ang 2 taon niyang tiniis ang lahat ng iyon ay nagtapos lang sa isang resignation form, hindi man lang siya sinubukang pigilan. Hindi man lang niya naramdaman na may pakialam si Marco. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number.
Pinunasan niya ang kanyang mga mata at sinagot ang tawag, akala niya ay isa na namang telemarketer. Hello! Ito ba si Miss Isabella Reyes? Isang matanda ngunit may otoridad na boses ang sumagot. Opo, ako nga po. Miss Reyes, si Don Emilio de la Cruz ito. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. Pwede ka bang magtungo sa Hacienda Esperanza ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Bella. Don Emilio de la Cruz. Ang lolo ni Marco. Ang pinakaunang ECC ng Sterling Heights Holdings. Ngunit bakit? Ano ang kailangan niyang pag-usapan sa kanya? Ang Hacienda Esperanza ay ang pribadong tirahan ng pamilya de la Cruz, isang lugar na halos hindi pinupuntahan ng sinumang tagalabas. Pero sir, bakit po? Narinig ko ang nangyari sa opisina. Alam kong nalilito ka, Miss Reyes, pero kailangan kong ipaliwanag ang ilang bagay. May kinalaman ito sa pamilya ko at sa kinabukasan ng kumpanya. Nag-aalangan si Bella. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi niya alam kung dapat pa siyang makisangkot sa kahit anong bagay na may kinalaman sa mga de la Cruz. Pero ang boses ni Don Emilio ay may kakaibang timbang, isang halo ng otoridad at pagmamakaawa na mahirap tanggihan. At saka, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na siyang trabaho. Nasa pinakamasahol na kalagayan na siya. Sige po, sir. Pupunta po ako. Binigay ni Don Emilio ang address at sinabi na may sasakyan na susundo sa kanya. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Bella, ang kanyang puso ay bumibilis. Ang galit at pagkadismaya kanina ay napalitan ng pagtataka at kaba. Ilang minuto lang ang lumipas, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang driver at magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Sumakay si Bella at habang lumalayo ang sasakyan sa gusali ng Sterling Heights, unti-unti siyang napaisip. Ano ang kailangan ni Don Emilio sa kanya? Ano ang lihim na gusto niyang ibunyag? At bakit siya ang napili? Isang oras ang biyahe at habang papalapit sila sa destinasyon, naramdaman ni Bella ang bigat ng bawat sandali. Ang sasakyan ay lumiko sa isang mataas na gate na may nakaukit na letra, Hacienda Esperanza. Lumagpas sila sa malalaking pader at pumasok sa isang mahabang driveway na puno ng matatandang puno at makukulay na bulaklak. Sa dulo ng driveway, tumambad sa kanya ang isang lumang mansyon, ngunit eleganteng-elegante pa rin, na parang isang larawan mula sa nakaraan. Malaki, matatag at tila punong-puno ng mga lihim. Bumaba si Bella mula sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mansyon. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat, at isang kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong pagsubok ang naghihintay sa kanya sa loob ng Hacienda Esperanza, ngunit alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Humakbang si Bella papasok sa grandioso at tahimik na loob ng Hacienda Esperanza. Ang simoy ng hangin sa loob ay malamig at mabango, isang pinaghalong amoy ng lumang kahoy at mga bulaklak. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng kasaysayan, ng mga kwentong nakabaon sa mga dingding. May mga lumang pinta sa dingding, mga antigong kasangkapan, at isang malaking chandelier na kumikinang sa gitna ng sala. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang silid, matikas ang tindig, kahit may uban na ang buhok. Si Don Emilio de la Cruz. Suot niya ang isang barong Tagalog na nagpapatingkad sa kanyang otoridad. Lumapit siya kay Bella na may bahagyang ngiti. Salamat sa pagdating, Miss Reyes, Anya, ang boses niya ay malumanay ngunit may bigat. Hindi ko po alam kung bakit niyo po ako pinapunta rito, sir, diretso at magalang na sagot ni Bella. Iginawi ni Don Emilio ang kanyang kamay patungo sa isang sofa. Umupo ka muna, Miss Reyes. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Umupo si Bella, habang si Don Emilio naman ay umupo sa kabilang sofa, may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Alam kong galit ka sa anak ko, Miss Reyes, panimula ni Don Emilio, direkta at walang paligoy-ligoy. Hindi ko po iyon maitatanggi, sir, sagot ni Bella, na natiling matatag ang kanyang boses. Bumuntong hininga si Don Emilio. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ng anak ko, baka maintindihan mo kung bakit siya ganyan. Nagulat si Bella. Ang Marco de la Cruz na kilala niya ay isang walang pusong diktador. Paano niya iyon maiintindihan? Ang anak ko si Marco, may kakambal siya. Si Miguel, patuloy ni Don Emilio, at tila may kirot sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Magkaiba sila. Si Marco, responsable, matalino, ang aming pag-asa.
Si Miguel, mas mapusok, mas gusto ang atensyon. Ano po ang kinalaman niyan sa ugali ni Sir Marco? Tanong ni Bella, nagsisimula ng mabuo ang pagtataka. Minahal ng sobra ni Marco ang isang babae, si Sofia Ramirez, patuloy ni Don Emilio, at tila naging malalim ang kanyang boses. Ang alam ng lahat, ang Sofia na iyon at si Miguel pinagtaksilan nila si Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang Marco na iyon, ang walang emosyon na Marco. Nagmahal at pinagtaksilan. Hindi lang basta pagtataksil sa pag-ibig, Miss Reyes. Pinagtaksilan din siya sa negosyo. Nagkutsabahan si Sofia at Miguel para guluhin ang isang malaking proyekto ni Marco. Halos ikapahamak iyon ng kumpanya. At ang mas masakit, si Miguel, ang kanyang sariling kapatid, ang mastermind. Napasigaw si Bella sa kanyang isip. Ang taong iyon, ang halimaw na iyon, may ganoon palang nakaraan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naglaho si Miguel. Akala ng lahat, patay na siya sa isang aksidente. At si Sofia, hindi na rin nakita. Si Marco, halos mamatay din sa sakit. Ang taong kilala mo ngayon, Miss Reyes, ay bunga ng pagtataksil na iyon. Hindi na siya nagtiwala sa sinuman. Ang galit niya, ang pagiging malupit niya, ay pananggalang sa sakit na nararamdaman niya. Naramdaman ni Bella ang bigat ng kwento. Ang Marco de la Cruz na kinasusuklaman niya ay isang tao rin pala, may mga sugat na hindi nakikita. Miss Reyes, muling nagsalita si Don Emilio, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong makabalik si Marco sa dati. Wala akong makitang iba na may kakayahang gawin ito kundi ikaw. Nakita ko ang iyong pasensya, ang iyong kakayahang manatiling matatag sa harap ng kanyang galit. Pero sir, umalis na po ako. Nag-resign na po ako, mahinang sabi ni Bella. Alam ko. Kaya nga ako narito. Gusto kong i-offer sa iyo ang isang kontrata, sabi ni Don Emilio, at inabot sa kanya ang isang makapal na folder. Isang kontrata na magbibigay sa iyo ng labis-labis na kompensasyon. Salary increase, health benefits para sa pamilya mo, at isang bonus kapag nakita kong bumalik ang dati kong anak. Binuksan ni Bella ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga numero. Hindi lang ito bosop na alok. Ito ay milyon pesop na alok. Halos himatayin siya sa laki ng halaga. Sapat para sa gamot ng nanay niya, sapat para sa pag-aaral ng kapatid niya, sapat para mabuhay sila ng komportable sa loob ng maraming taon. Ngunit kasabay ng pagkabigla ay ang pag-aalinlangan. Tanggapin ang pera para maging healing therapist ng isang taong halos araw-araw siyang sinasaktan. Kailangan ba niyang ibenta ang kanyang dignidad? Sir, hindi po ito trabaho ng isang sekretary, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako psychologist. Hindi. Pero ikaw lang ang kaya niyang tiisin. Ang lahat ng nakaraang sekretary, tumatakbo na sa loob ng isang linggo. Ikaw, 2 taon mong tiniis ang ugali niya. Mayroon kang kakaiba, Miss Reyes. Mayroon kang pag-unawa at tibay ng loob na kailangan niya. Tinitigan ni Bella ang kontrata. Ang kanyang utak ay nag-iisip ng mabilis. Ang nanay niya. Ang kapatid niya. Ang lumiliit nilang pondo. Hayaan mo akong mag-isip, sir, mahinang sagot niya. CJ. Nandito lang ako. Pero kailangan natin ng mabilisang desisyon, sabi ni Don Emilio, at may kaunting pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tumayo si Bella at naglakad patungo sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Ma! Anak! Kumusta? Nasan ka? Kanina pa kita hinihintay. Ma, may problema po. Hindi na po ako sa kumpanya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Pinagalitan po ako ni Marco, hindi ko na po kinaya, nag-resign na po ako. Narinig ni Bella ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Hindi ito galit kundi pagkadismaya. Pero Bella, paano na ang gamot ko? Ang pag-aaral ng kapatid mo? Biglang bumigat ang pakiramdam ni Bella. Narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina, ang tunog ng paghihirap. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang dignidad ay mahalaga, pero mas mahalaga ang buhay ng kanyang pamilya. Ma, sige po. May susubukan po akong ibang paraan. Huwag po kayong mag-alala.
Magiging maayos din po ang lahat. Binaba niya ang tawag, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tumingin siya kay Don Emilio na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Tatanggapin ko po ang inyong alok, sir, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay matatag na. Ngunit sa loob niya, may halo-halong damdamin, pagkadismaya sa kanyang sarili, pag-asa para sa kanyang pamilya, at isang malaking pag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Ngumiti si Don Emilio, isang iting puno ng kaluwagan. Salamat, Miss Reyes. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Ilang minuto ang lumipas at nilagdaan na ni Bella ang kontrata. Naging formal ang lahat, ngunit sa isip ni Bella, para siyang pumirma sa isang kasunduan na magbabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Ang papel na iyon ay hindi lang kontrata ng trabaho, kundi isang pangako na tutulungan niya ang isang taong kinasusuklaman niya. Bago siya umalis, inihatid siya ni Don Emilio sa labas. Pagdaan nila sa isang mahabang pasilyo, nakita ni Bella ang isang pinto na bahagyang bukas. Sumilip siya at nakita si Marco sa loob, nakaupo sa kanyang desk, nakaharap sa isang malaking bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila, ngunit nakikita ni Bella ang kanyang profile. Mukha siyang malungkot at may kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Naroon siya, ang dahilan ng kanyang paghihirap at ang dahilan kung bakit siya bumalik. Tiningnan siya ni Bella, isang halo ng pagtataka, pag-aalinlangan at isang pahiwatig ng determinasyon sa kanyang mga mata. Naglakad siyang papalabas ng Hacienda Esperanza, hindi niya alam kung anong uri ng laban ang naghihintay sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para sa kanyang pamilya. At marahil, para na rin sa sarili niya. Kinabukasan, bumalik si Bella Reyes sa Sterling Heights Holdings. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi sa paghahanda para sa isang labanan na alam niyang magiging mahirap. Suot niya ang pinakapormal niyang damit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog sa loob ng kanyang dibdib. Pagpasok niya sa opisina, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula, ngunit hindi niya pinansin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanyang lumang desk, sa labas mismo ng opisina ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Marco mula sa kanyang opisina, ay hawak na mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang cellphone, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nagtama ang kanilang mga tingin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkabigla, na sinundan agad ng galit. Miss Reyes, ang boses niya ay halos bulong, ngunit puno ng pagtataka at pagdududa. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nag-resign ka na? Kalmado si Bella. Magandang umaga po, sir. Hindi po. Nagkaroon lang po ng kaunting misunderstanding. Naayos na po namin ni Don Emilio ang lahat. Ang pagbanggit sa pangalan ni Don Emilio ay tila nagdagdag ng langis sa apoy. Lumapit si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Misunderstanding. Mayroon kang lakas ng loob na sabihin iyan pagkatapos ng lahat ng nangyari kahapon. At si Lolo pa ang ginamit mo para makabalik? Sir, may kontrata po ako, matatag na sagot ni Bella, at inabot sa kanya ang kopya ng kontrata na ibinigay ni Don Emilio. Ako po ang bago ninyong executive assistant. Ito po ang terms. Kinuha ni Marco ang kontrata, at habang binabasa niya ang nilalaman, lalo siyang nagalit. Ang kanyang panga ay naggangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Executive assistant. Ito ba ang paraan mo para maghiganti, Miss Reyes? Ang gamitin si Lolo para makakuha ng mas mataas na posisyon at mas malaking sweldo. Hindi mo ako maluloko. Hindi po ako naghihiganti, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ni Bella, hindi man lang kumurap. At ang trabaho ko ngayon ay tulungan kayo. Kung may reklamo po kayo, kay Don Emilio po kayo magsumbong. Ang kanyang diretsong sagot ay tila nagpatahimik kay Marco. Tinitigan niya si Bella ng matagal, na para bang sinusuri ang bawat galaw niya, bawat salita. May halo ng pagkabigla at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung ganoon, Miss Reyes, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa desisyon mong ito, banta ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Hindi ka magtatagal sa posisyong iyan. Hindi ka magtatagal dito. Kung iyan po ang gusto ninyo, sir, sagot ni Bella, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Pero sa ngayon, ano po ang kailangan kong gawin?
Tumalikod si Marco, naglakad pabalik sa kanyang opisina, at padabog na isinara ang pinto. Narinig ni Bella ang malakas na tunog ng kanyang pag-upo sa kanyang desk. Alam niyang nagsisimula na ang labanan. Ang unang linggo ay puno ng pagsubok. Nagbigay si Marco ng mga trabahong halos imposible, mga deadline na hindi makatotohanan, at mga utos na tila sinasadya para ipahiya siya. Isang araw, pinapunta siya ni Marco sa isang warehouse sa labas ng syudad para kumuha ng mga lumang dokumento. Ang warehouse ay mainit, maalikabok, at halos walang ilaw. Alam ni Bella na sinasadya ito ni Marco. Sir, kailangan ko po ba talagang puntahan ang warehouse na iyon? Hindi po ba pwedeng ipa-deliver na lang? Tanong ni Bella, pilit pinipigilan ang kanyang pagkainis. Miss Reyes, sinabi ko na sa iyo. Kailangan mong personal na kumuha ng mga dokumento. May mga sensitibong impormasyon doon na hindi pwedeng ipagkatiwala sa iba, malamig na sagot ni Marco, hindi man lang tumitingin sa kanya. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Marami pang naghihintay na pumalit sa posisyon mo. Napakagatlabi si Bella. Determinasyon ang naramdaman niya. Opo, sir. Pupuntahan ko po. Nagpunta si Bella sa warehouse. 2 oras siyang naghalungkat sa gitna ng alikabok at init. Nang makita niya ang mga dokumento, halos hindi na siya makahinga sa kapal ng alikabok. Ngunit hindi siya sumuko. Nilinis niya ang mga ito, inayos at dinala pabalik sa opisina. Pagdating niya, inilapag niya ang mga dokumento sa desk ni Marco. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay maihalong pagtataka. Tapos ka na, tanong niya, na para bang hindi makapaniwala. Opo, sir. Nakuha ko na po ang lahat ng kailangan ninyo, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Hindi sumagot si Marco. Tiningnan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin ulit kay Bella. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, isang bagay na hindi niya nakita noon. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi isang halo ng pagtataka at paghanga. Ang isa pang pagkakataon ay nang magkaroon ng emergency meeting si Marco sa huling minuto. Kailangan niya ng lahat ng financial reports mula sa nakaraang 5 taon. Walang ibang makakakuha nito sa ganoong kabilis na panahon. Miss Reyes, kailangan ko ito sa loob ng 30 minuto, utos ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Pero sir, nasa archive po ang karamihan sa mga iyan. Hindi po madaling hanapin, sagot ni Bella. Don't care. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Tumakbo si Bella. Naghanap siya sa archive, nagprint, at inayos ang lahat. Pagkalipas ng 25 minuto, nasa desk na ni Marco ang lahat ng kailangan niya. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano mo nagawa ito? Trabaho ko po, sir, sagot ni Bella, at umalis na siya para hindi na niya makita ang pagtataka sa mukha ni Marco. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sumuko si Bella. Sa bawat hamon na ibinibigay ni Marco, sinasagot niya ito ng may husay at tiyaga. Hindi niya pinapakita ang kanyang pagkainis, kahit na sa loob niya ay halos sumabog na siya. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya, at para na rin sa pangako niya kay Don Emilio. Habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, nagsimula siyang obserbahan si Marco. Hindi lang ang Marco na nagagalit, kundi ang Marco na nagtatrabaho. Nakita niya ang kanyang dedikasyon sa kumpanya, ang kanyang matinding pagtutok sa bawat detalye. Madalas, nakikita niya si Marco na nagtatrabaho hanggang gabi, mag-isa sa kanyang opisina. Minsan, nakikita niya siyang nakatitig sa malayo, ang kanyang mukha ay malungkot at puno ng pag-iisip. May mga pagkakataong nakikita niya siyang humihinga ng malalim, na para bang may mabigat siyang pasanin. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Bella para ayusin ang mga papeles, nakita niya si Marco na lumabas sa kanyang opisina. Hindi siya napansin ni Marco. Naglakad siya patungo sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at may kakaibang kalungkutan sa kanyang tindig. Naramdaman ni Bella ang isang kurot sa kanyang puso. Hindi niya ito maintindihan. Bakit niya nararamdaman iyon para sa isang taong halos araw-araw siyang sinasaktan? Biglang gumalaw si Marco. May nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato. Nagmadali si Bella na kunin ito. Bago pa man siya makita ni Marco, nagkunwari siyang abala sa kanyang mga papeles.
Nang makalayo na si Marco, dahan-dahan kinuha ni Bella ang litrato. Ito ay isang lumang litrato, medyo luma na ang kulay. Nakita niya si Marco, mas bata, nakangiti at nakayakap sa isang babae. Ang babae ay maganda, may mahabang buhok at matamis na ngiti. At sa tabi nila, isang lalaki na halos kamukha ni Marco. Ang kanyang kakambal. Naramdaman ni Bella ang pagbilis ng kanyang puso. Ito ba si Sofia? At ito ba si Miguel? Ang mga taong sumira sa buhay ni Marco. Tinitigan niya ang litrato, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang ngiti ni Marco sa litrato ay totoo, masaya. Malayo sa Marco na kilala niya ngayon. Ibinaba ni Bella ang litrato, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa saradong pinto ng opisina ni Marco. Ang lalaking iyon, ang halimaw na iyon, ay may ganoon palang nakaraan. Ang lalaking iyon, sa kabila ng lahat ng kanyang galit, ay mayroon pa ring sugat na hindi naghihilom. Nagsimula siyang magtaka. Paano niya matutulungan ang isang taong ganito nasaktan? At kaya ba niya? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa kanyang isip habang dahan-dahan niyang inilagay ang litrato sa kanyang drawer, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi maintindihan ni Marco de la Cruz kung bakit nanatili si Isabela Reyes. 2 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik siya, at sa bawat araw, lalo lang siyang naiinis sa presensya nito. Ang babaeng ito ay tila isang matigas na bato na hindi niya kayang basagin, gaano man niya ito subukang durugin. Miss Reyes? Ano na naman ito? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay halos umalinggaw sa kanyang malaking opisina. Itinapon niya ang isang folder sa kanyang desk na halos tumama sa kamay ni Bella na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng utos? Ang sabi ko, clean copy. Hindi may mansa ng kape. Kalmado lang si Bella. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder, tiningnan ang mansa ng kape na hindi naman niya napansin kanina. Pasensya na po, sir. Ayusin ko po ulit. Ayusin? Miss Reyes, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ka pwedeng magkamali? Ang bawat mali mo ay sumasalamin sa kakulangan mo. Ang bawat salita ay parang suntok sa hangin, ngunit hindi gumalaw si Bella. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang presyon. Bakit hindi ito sumasagot? Bakit hindi ito lumalaban? Ang lahat ng nakaraang sekretary niya ay umiiyak na o nagrereklamo. Si Bella, nakatayo lang doon, kalmado, na para bang wala siyang narinig. Hindi mo ba ako naririnig, Miss Reyes? Sigaw ni Marco, mas malakas pa. Naririnig ko po kayo, sir, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matatag na tono. At naiintindihan ko po ang inyong punto. Hindi na po maulit. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nag-flash sa isip ni Marco. Ang boses ni Bella. Ang tono nito. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagrereklamo. Ito ay kalmado, malumanay, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Parang may kung anong nagbalik sa kanyang alaala. Isang tinig na matagal na niyang kinalimutan, ngunit biglang nagpakita sa kanyang isip. Napahinto si Marco. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng pagtataka. Tinitigan niya si Bella, sinusuri ang bawat galaw nito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang mukha, na para bang may hinahanap. Umalis ka na, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos bulong. Nagulat si Bella sa biglang pagbabago ng kanyang tono. Ngunit hindi siya nagtanong. Tumalikod siya at lumabas sa opisina, iniwan si Marco na nag-iisa, nakatitig sa kawalan. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang boses ni Bella ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang tono nito. Ang paraan ng pagsasalita nito. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inilibing. Nagsimula siyang mangarap. Hindi ito magandang panaginip. Ito ay isang bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang lumang bahay, puno ng tawanan at pagmamahalan. Naroon si Sofia, ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, ang kanyang boses ay parang musika. Naroon din si Miguel, ang kanyang kakambal, ang kanyang matalik na kaibigan. Magkasama silang tatlo, masaya, walang problema. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng sigawan. Ang pagmamahalan ay napalitan ng pagtataksil. Nakita niya si Sofia at Miguel magkasama, naghahalikan. Ang kanyang puso ay parang dinudurog.
Pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili sa isang madilim na kalsada. Ang tunog ng mga gulong na dumudulas. Ang pagbangga. Ang sakit. Ang dilim. Nagising si Marco, pawis na pawis, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang hininga ay mabigat. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib, ang sakit na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ang boses ni Sofia. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagtataksil. Ang boses ni Bella ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng iyon. Kinabukasan, mas naging malupit si Marco kay Bella. Sinubukan niyang itulak ito palayo, pilit na pinapakita na hindi ito kabilang sa kanyang mundo. Miss Reyes, kailangan kong makita ang lahat ng kontrata natin sa mga suppliers sa loob ng 1 oras. Lahat ng kopya, mula sa pinakamaliit na papel hanggang sa pinakamalaking kontrata, utos ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Kung hindi mo ito magagawa, alam mo na ang mangyayari. Alam ni Marco na imposible ito. Ang mga kontrata ay nakakalat sa iba't ibang departamento, at ang iba ay nasa archive pa. Walang sinuman ang makakagawa nito sa loob ng 1 oras. Ngunit hindi sumagot si Bella. Tumango lang siya at lumabas sa opisina. Sinundan siya ni Marco ng tingin. Naghintay siya. 1 oras. 2 oras. Wala. Akala niya, sa wakas, sumuko na si Bella. Ngunit pagkalipas ng 2 oras at 15 minuto, bumalik si Bella, ay hawak na isang malaking stack ng mga folder. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay pawis na pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sir, narito na po ang lahat ng kontrata, sabi ni Bella, at inilapag niya ang mga folder sa desk ni Marco. Mayroon lang pong kaunting late dahil sa traffic sa archive. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tiningnan niya ang mga folder, pagkatapos ay tiningnan niya si Bella. Paano niya nagawa ito? Paano mo nagawa ito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Trabaho ko po, sir, sagot ni Bella, at umalis na siya. Naiwan si Marco na nag-iisa, nakatitig sa mga folder. Ang babaeng ito. Hindi niya ito maintindihan. Bakit hindi ito sumusuko? Bakit hindi ito lumalaban? Ang kanyang galit ay nagsimulang maging pagtataka. Ang kanyang pagkadismaya ay nagsimulang maging paghanga. Ngunit hindi niya ito ipinapakita. Hindi niya kayang ipakitang may pakialam siya. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Marco sa kanyang opisina, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ang tawag. Walang nagsasalita. Tanging isang tunog lang ang kanyang narinig. Isang boses. Isang pamilyar na boses. Marco T. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi ito pwede. Ang boses na iyon. Ang boses ni Sofia. Hindi pa tapos ang laro, Marco. Hindi pa. Ang boses ay biglang nawala. Nanginginig ang kamay ni Marco habang ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang hininga ay mabigat. Sofia. Buhay pa siya. O guni-guni lang ito. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang nakaraan ay bumalik at hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Nagsimulang mapansin ni Isabella, Bella Reyes ang mga kakaibang bagay sa pagitan ni Marco at Don Emilio. Sa kabila ng pagiging abala ni Marco sa kanyang trabaho at ang patuloy niyang pagiging masungit, may mga pagkakataong tila may tensyon sa pagitan niya at ng kanyang lolo. Isang hapon, habang abala si Bella sa pag-aayos ng schedule ni Marco, narinig niya ang malakas na boses ni Marco mula sa loob ng kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto at narinig niya ang isang bahagi ng usapan. Lolo, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag nang balikan ang nakaraan? Tapos na iyon. Wala na si Miguel. Narinig ni Bella ang boses ni Don Emilio sa kabilang linya, malabo ngunit halatang nagmamakaawa. Anak, hindi mo naiintindihan. May mga bagay na kailangan pa ring ayusin. Hindi mo pwedeng kalimutan ang lahat. Kalimutan? Paano ko kakalimutan ang taong sumira sa akin? Ang taong halos ikasira ng kumpanya natin? Huwag niyo na siyang banggitin, Lolo. Wala na siya.
Narinig ni Bella ang malakas na pagbagsak ng telepono, at pagkatapos ay ang malalim na pagbuntong hininga ni Marco. Nagmadali si Bella na magkunwari na abala sa kanyang papeles, ayaw niyang mahalata ni Marco na narinig niya ang usapan. Naramdaman ni Bella ang pagdududa. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Marco sa pangalan ni Miguel? At bakit tila may pinagtatalunan pa rin sila ni Don Emilio tungkol sa nakaraan? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na hindi pa niya alam? Isang araw, inutusan siya ni Marco na hanapin ang mga lumang financial reports mula sa taong naganap ang aksidente ni Miguel. Ang mga dokumento ay nasa pinakalumang bahagi ng archive, isang silid na halos hindi na pinupuntahan. Pagpasok ni Bella sa archive, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at alikabok. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga lumang kahon, ang bawat isa ay mailabel na taon. Nang makita niya ang kahon para sa taong iyon, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, bukod sa mga financial reports, ay may isang maliit na folder na walang label. Kakaiba ito. Ang lahat ng iba pang folder ay mailabel na maayos. Kinuha niya ito at sa pagtataka, binuksan niya. Ito ay isang report. Hindi financial report, kundi isang investigasyon. Ang pamagat ay Internal Investigation Report, Sterling Heights Holdings, Project Phoenix Failure. Naramdaman ni Bella ang pagbilis ng kanyang puso. Ito ang proyekto na halos ikasira ng kumpanya, ang proyekto kung saan sinasabing pinagtaksilan si Marco ni Miguel at Sofia. Nagsimula siyang magbasa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye na hindi niya alam. Mga transaksyon na kaduda-duda. Mga email na tila binago. Mga testigo na biglang nagbago ng testimonya. At ang pinakamalaking pagkabigla ay ang bahagi tungkol kay Miguel. Hindi lang siya basta nakipagtulungan kay Sofia. Si Miguel ang mastermind. Siya ang nagplano ng lahat. Ang pagbagsak ng proyekto, ang pagkawala ng pera, ang pagkasira ng reputasyon ni Marco. Lahat ay gawa ni Miguel. Napakagatlabi si Bella. Ang kwento ni Don Emilio ay totoo, ngunit may kulang. Hindi lang basta pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang planadong pagwasak sa kanyang sariling kapatid. Ngunit may isang bahagi ng report na nagpagulo sa kanya. Mayroong isang maliit na footnote na nagsasaad na ang katawan ni Miguel ay hindi kailanman natagpuan pagkatapos ng aksidente. Tanging ang kanyang sasakyan lang ang nakita. Missing after the incident. Hindi dead. Naramdaman ni Bella ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Kung hindi namatay si Miguel, nasaan siya? Bakit hindi ito sinabi ni Don Emilio? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na itinatago ang pamilya de la Cruz? Ang kanyang pag-unawa kay Marco ay nagsimulang lumalim. Hindi lang siya isang lalaking nasaktan sa pag-ibig. Siya ay isang lalaking pinagtaksilan ng kanyang sariling dugo, ng kanyang kakambal, at ng babaeng minahal niya. Ang kanyang galit ay hindi lang basta galit. Ito ay sakit. Malalim na sakit. Ibinaba ni Bella ang folder, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang kanyang pagdududa kay Don Emilio ay lumalim. Bakit niya itinago ang impormasyong ito? Ano pa ang hindi niya sinasabi? Nang matapos si Bella sa paghahanap ng mga dokumento, inilagay niya ang folder na iyon sa ilalim ng stack ng mga financial reports, pilit na itinatago ang kanyang pagkabigla. Pagbalik niya sa opisina, inilapag niya ang mga dokumento sa desk ni Marco. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay maihalong pagtataka, ngunit hindi siya nagtanong. Pagkatapos ng trabaho, habang naglalakad si Bella pauwi, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang kwento ni Marco ay mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang kanyang sakit ay mas malalim kaysa sa inakala niya. Nang makarating siya sa kanyang apartment, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang mga lumang balita tungkol sa aksidente ni Miguel. Maraming lumabas na artikulo. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa pagkawala ni Miguel. Ngunit ang isang artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang lumang pahayagan, may petsa na halos 10 taon na ang nakalipas. Ang pamagat ay De La Cruz here missing after tragic accident. Tiningnan ni Marco ang kamay ni Bella na nakahawak sa kanyang braso. Napatingin siya sa mga mata nito. Walang paghusga. Walang takot. Tanging pag-aalala lang. Para siyang nabigla.
Ang huling beses na may nag-alala sa kanya ng ganoon ay si lola niya. Matagal na iyon. Biglang hinila ni Marco ang kanyang braso. Umuwi ka na, Miss Reyes. Wala kang kinalaman dito. Sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit ang mga salita ni Bella ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit parang may kung anong nagbabago sa loob niya. Kinabukasan ng umaga, habang nag-iisa si Marco sa kanyang opisinan, nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Sir, may package po kayo, sabi ng kanyang security guard. Nagtaka si Marco. Wala siyang inaasahang package. Binuksan niya ang pinto at kinuha ang maliit na kahon. Wala itong label ang nagpadala. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakita niya ang isang lumang relo. Isang relo na matagal na niyang hindi nakita. Isang relo na binili niya at ibinigay kay Miguel noong bata pa sila. Ang kanilang kambal na relo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Kinuha niya ang relo at sa ilalim nito, nakita niya ang isang maliit na papel. May nakasulat na mga salita, sulat kamay. Hindi pa tapos ang laro, kapatid. Nanigas si Marco. Ang relo. Ang sulat kamay. Ang mga salita. Si Miguel. Buhay siya. At bumalik siya. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang basta anino. Ito ay totoo. At narito na ito. Ang mga natuklasan ni Bella Reyes sa lumang archive at ang mga balita tungkol sa pagkawala ni Miguel ay bumabagabag sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit itinago ni Don Emilio ang napakahalagang impormasyong iyon. Ang kanyang pagdududa ay lumalim at naramdaman niya ang pangangailangan na harapin si Don Emilio. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos niyang mag-file ng leave sa opisina, nagtungo si Bella sa Hacienda Esperanza. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang papalapit ang sasakyan sa malaking gate. Ang mansyon na dati ay tila isang lugar ng pag-asa ay ngayon ay tila puno ng mga lihim at mga anino. Sinalubong siya ng isang katulong at iginawi sa isang silid na tila library. Naroon si Don Emilio, nakaupo sa isang malaking upuan, nagbabasa ng libro. Magandang umaga po, Don Emilio, bati ni Bella, ang kanyang boses ay matatag. Inangat ni Don Emilio ang kanyang ulo at mumiti. Magandang umaga, Miss Reyes. Ano ang ipinunta mo rito? Hindi nagpaligoy-ligoy si Bella. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang kopya ng Internal Investigation Report na nakuha niya sa archive at ang lumang pahayagan tungkol sa pagkawala ni Miguel. Don Emilio, mayroon po akong mga katanungan, sabi ni Bella, at inilapag niya ang mga dokumento sa mesa sa harap ni Don Emilio. Nakuha ko po ito sa archive ng kumpanya, at ito naman po ay lumang balita. Kinuha ni Don Emilio ang mga dokumento. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala habang binabasa niya ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla na sinundan ng pag-aalala. Miss Reyes, saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Don Emilio, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi po iyon ang mahalaga, sir. Ang mahalaga po ay ang nilalaman nito, matatag na sagot ni Bella. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin ang buong katotohanan? Bakit po hindi niyo sinabi na si Miguel ang mastermind ng lahat ng nangyari kay Marco? At bakit po hindi niyo sinabi na hindi siya patay? Na nawawala lang siya. Bumuntong hininga si Don Emilio. Ibinaba niya ang mga dokumento at tumingin kay Bella, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Miss Reyes, ginawa ko iyon para protektahan si Marco, panimula ni Don Emilio, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko kayang makita siyang masaktan pa. Ang pagtataksil ni Miguel ay halos ikamatay niya. Ayokong malaman niya ang buong detalye, ang buong lawak ng pagtataksil ng kanyang sariling kapatid. Ayoko siyang mawalan ng pag-asa. Pero sir, ang pagtatago ng katotohanan ay hindi makakatulong sa kanya, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay may bahagyang galit. Pinili niyo po akong tulungan kayo, pero hindi niyo po ako binigyan ng buong impormasyon. Paano ko po matutulungan si Marco kung hindi ko alam ang tunay na kalaban niya? Kung hindi ko alam na buhay pa pala ang taong sumira sa kanya? Naramdaman ni Bella ang pagkadismaya. Naramdaman niya na tila ginamit lang siya ni Don Emilio. Hindi ko alam kung buhay pa siya, Miss Reyes, sabi ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanunubig.
Sa totoo lang, umaasa akong patay na siya. Ang huling balita namin ay nawawala siya at ang sasakyan lang niya ang nakita. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Pero ngayon, may mga palatandaan na bumalik na siya, sir, sabi ni Bella, at ikinuwento niya ang tungkol sa relo na natanggap ni Marco. Nakatanggap po si Sir Marco ng relo ni Miguel, kasama ang isang mensahe. Hindi pa tapos ang laro, kapatid. Ibig sabihin po, buhay siya. At bumalik siya para tapusin ang sinimulan niya. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito pwede. Hindi siya pwedeng bumalik. Pero mukhang bumalik na po siya, sir, matatag na sabi ni Bella. At ngayon, nasa panganib si Marco. Nasa panganib ang kumpanya. At ako po ang nasa gitna ng lahat ng ito. Naramdaman ni Bella ang pagkalito. Ang kanyang misyon ay maging healing therapist ni Marco. Ngunit ngayon, tila naging parte siya ng isang mas malaking labanan, isang labanan na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Patawarin mo ako, Miss Reyes, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko intensyon na ilagay ka sa panganib. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Ang pamilya ko. Naiintindihan ko po ang inyong intensyon, sir. Pero ang pagtatago ng katotohanan ay hindi solusyon, sagot ni Bella. Kailangan nating harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kung hindi, patuloy lang tayong masasaktan. Naramdaman ni Bella ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang galit ay napalitan ng pag-unawa, ngunit kasama ng pag-unawa ay ang pagkabahala. Ang pamilya de la Cruz ay may malalim na sugat, at ang sugat na iyon ay muling nagdurugo. Ano po ang plano ninyo ngayon, Don Emilio? Tanong ni Bella. Kung buhay si Miguel at bumalik siya para maghiganti, kailangan nating kumilos. Tumayo si Don Emilio at naglakad patungo sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at tila biglang tumanda siya. Hindi ko alam, Miss Reyes, mahinang sabi ni Don Emilio. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili kong anak. Ang aking sariling dugo. Naramdaman ni Bella ang awa para kay Don Emilio. Isang ama na nagdurusa dahil sa kanyang mga anak. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan nila ng plano. Kailangan po nating sabihin kay Sir Marco ang buong katotohanan, sabi ni Bella. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na kalaban niya. At kailangan nating magtulungan para protektahan siya at ang kumpanya. Tumingin si Don Emilio kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahagyang pag-asa. Sa tingin mo, makikinig siya sa akin? Hindi ko po alam, sir. Pero kailangan nating subukan, sagot ni Bella. Kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Bella sa Hacienda Esperanza. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong impormasyon. Ang kanyang misyon ay hindi lang basta magpagaling. Ito ay maging isang tagapagtanggol. Habang papalabas siya sa gate ng Hacienda Esperanza, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang dumaan siya sa tabi nito, nakita niya si Marco sa loob, nakaupo sa driver's seat. May hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay. Isang lumang relo. Ang relo ni Miguel. Nakatitig si Marco sa relo, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, galit at pagkalito. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na balo ng kalungkutan. Naramdaman ni Bella ang isang kurot sa kanyang puso. Si Marco. Ang lalaking iyon. Hindi lang siya isang halimaw. Siya ay isang taong nasasaktan. Isang taong pinagbumultuhan ng nakaraan. Napagtanto ni Bella na hindi lang siya ang nasa panganib. Si Marco rin. Ang kanyang buhay ay tila isang bukas na sugat, at si Miguel ang asi na patuloy na nagpapahirap dito. Nagpatuloy si Bella sa paglalakad, ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Kailangan niyang tulungan si Marco. Hindi lang dahil sa kontrata, kundi dahil sa pag-unawa na nagsisimulang lumago sa kanyang puso. Ang laban ay nagsisimula pa lang, at alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala si Marco de la Cruz. Ang relo. Ang mensahe. Ang boses ni Sofia sa telepono. Lahat ay nagtuturo sa isang katotohanan na matagal na niyang inilibing, buhay si Miguel. Ang kanyang kakambal.
Ang taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at galit. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa bumalik si Miguel? At ano ang gusto niya? Higit sa lahat, bakit itinago ni Don Emilio ang katotohanan? Ang pagtatago ng kanyang lolo ay tila nagdagdag ng asin sa kanyang sugat. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan din siya ng kanyang sariling pamilya. Naging mas mailap si Marco. Ang kanyang galit ay hindi na lang basta galit. Ito ay takot. Takot sa anino ng nakaraan na bumalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. Ang bawat anino ay tila si Miguel. Ang bawat tunog ay tila yapak ng kanyang kakambal. Isang gabi, matapos ang isang napakabigat na araw sa opisina, nanatili si Marco sa kanyang opisina. Uminom siya ng alak, isang bote ng lumang whisky na matagal na niyang hindi ginagalaw. Ang bawat lagok ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang dibdib, ngunit panandalian lang. Ang kanyang opisina ay madilim, tanging ang ilaw lang mula sa syudad ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Ang tawanan nila ni Miguel noong bata pa sila. Ang mga pangarap nila para sa hinaharap. Ang mga pangako nilang magkasama silang haharap sa lahat ng pagsubok. At pagkatapos ang lahat ay naglaho. Ang ngiti ni Sofia. Ang kanyang pagtataksil. Ang mukha ni Miguel habang nagpaplano ng kanilang pagbagsak. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi niya napansin. Sir! Napaigtad si Marco. Tumingin siya sa pinto at nakita si Isabela Reyes, nakatayo roon, ay hawak na stack ng mga dokumento. Miss Reyes? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na sarado na ang opisina? Pasensya na po, sir. May kailangan lang po akong tapusin. Nakita ko po kasing bukas pa ang ilaw nyo, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay mahinahon. Okay lang po ba kayo? Mukha po kayong may problema. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi niya gusto ang pagiging mapanuri ni Bella. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may nakakakita sa kanyang kahinaan. Umalis ka na, Miss Reyes. Hindi mo ako kailangan. Ngunit hindi umalis si Bella. Lumapit siya at inilapag ang mga dokumento sa isang bakanting mesa. Sir, alam ko po na may pinagdadaanan kayo, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Hindi ko po kayo pipilitin na magsalita. Pero kung kailangan niyo po ng kausap, nandito lang po ako. Tiningnan ni Marco si Bella. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay malumanay, walang paghuhusga. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na mayroong nakikinig sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay paos. Walang nakakaintindi. Subukan niyo po akong sabihan, sir, sagot ni Bella. Baka po makatulong. Uminom ulit si Marco. Ang alak ay tila nagpapalakas ng kanyang loob. Nagsimula siyang magsalita. May kakambal ako, Miss Reyes, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay halos bulong. Si Miguel. Ang akala ko, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang akala ko, siya ang aking kakampi. Ang akala ko, siya ang aking kapatid. Huminto si Marco at uminom ulit. At may minahal ako. Si Sofia. Ang akala ko, siya ang aking buhay. Ang akala ko, siya ang aking kinabukasan. Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang dibdib. Ang sakit ay sariwa pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Pero nagkamali ako, Miss Reyes. Nagkamali ako sa lahat, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinagtaksilan nila ako. Si Sofia at si Miguel. Magkasama silang nagplano. Hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa negosyo. Halos ikasira nila ang kumpanya namin. Halos ikasira nila ang buhay ko. Narinig ni Bella ang bawat salita at naramdaman niya ang sakit sa boses ni Marco. Alam niya ang kwento, ngunit iba pa rin ang marinig ito mula sa bibig ng taong nasaktan. At ang mas masakit, Miss Reyes, ay ang lolo ko, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Alam niya ang lahat. Alam niya na si Miguel ang mastermind. Alam niya na buhay pa si Miguel. Pero itinago niya sa akin.
Pinrotektahan niya ang pangalan ng pamilya, kaysa sa protektahan ang sarili kong kapakanan. Naramdaman ni Bella ang pag-unawa. Ang galit ni Marco ay hindi lang basta galit. Ito ay isang halo ng sakit, pagtataksil, at pagkadismaya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya ganyan ako, Miss Reyes, sabi ni Marco, at tumingin siya kay Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi na ako nagtitiwala sa sinuman. Hindi na ako nagmamahal. Dahil sa huli, lahat sila ay magtataksil sa iyo. Hindi nagsalita si Bella. Lumapit siya kay Marco at umupo sa upuan sa tapat niya. Hindi niya hinusgahan. Hindi niya pinilit na magbigay ng payo. Nakinig lang siya. At sa pakikinig na iyon, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang kapayapaan. Salamat, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco. Walang anuman po, sir, sagot ni Bella. Hindi po kayo nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bahagyang pag-asa. Isang bahagyang pagtitiwala. Ang babaeng ito, ang babaeng kinasusuklaman niya, ay ang tanging taong nakinig sa kanya nang walang paghuhusga. Naramdaman niya ang pagod. Ang alak ay nagsimulang umakyat sa kanyang ulo. Kailangan ko nang umuwi, sir, sabi ni Bella. Sige, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Tumayo si Bella at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. Nag-aalangan si Marco na sagutin. Ngunit sa huli, sinagot niya. Walang nagsasalita. Tanging isang larawan ang lumabas sa kanyang screen. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito ay isang larawan. Isang larawan ng kanyang bahay. Kinuha mula sa malayo. At sa labas ng kanyang bahay, nakatayo ang isang tao. Isang lalaki na halos kamukha niya. Si Miguel. Sir, ano po iyan? Tanong ni Bella, na nakita ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla. Bumalik siya, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos bulong. Bumalik si Miguel. Naramdaman ni Bella ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang basta anino. Ito ay totoo. At narito na ito. Ang larawan ni Miguel sa cellphone ni Marco ay tila isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Isabella, Bella Reyes. Buhay si Miguel. Ang taong sumira kay Marco ay bumalik at ngayon, ang anino niya ay gumagapang sa kanilang buhay. Sir, sigurado po ba kayo? Mahinang tanong ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Marco, ang kanyang mukha ay namutla. Siya yan, Miss Reyes. Si Miguel. Alam ko ang bawat detalye ng mukha ng kakambal ko. Buhay siya. Naramdaman ni Bella ang takot, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kontrata niya kay Don Emilio. Ito ay tungkol sa pagprotekta kay Marco, sa pagprotekta sa kumpanya, at sa pagprotekta sa kanyang sarili. Ano po ang gagawin natin, sir? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco. Tumingin si Marco kay Bella. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-aalala, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang lakas. Ang babaeng ito, ang babaeng dati niyang kinasusuklaman, ay ang tanging taong nasa tabi niya ngayon. Kailangan nating malaman kung ano ang plano niya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag na. Ang takot ay napalitan ng galit at determinasyon. Hindi ko siya hahayaang sirain ulit ang buhay ko. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang ipaghahanap. Nagsimula silang suriin ang lahat ng transaksyon ng kumpanya sa loob ng nakaraang ilang buwan. Ang bawat kontrata, bawat financial report, bawat email. Umaga pa lang ay nasa opisina na sila at gabi na kung umuwi. Ang kanilang mga desk ay puno ng mga dokumento at ang kanilang mga mata ay halos hindi na makakita sa pagod. Ngunit hindi sila sumuko. Sir, tingnan niyo po ito, sabi ni Bella, itinuturo ang isang bahagi ng financial report. Ang Project Horizon, ang budget po nito ay biglang tumaas ng 20% sa loob ng isang buwan, pero hindi naman po nagkaroon ng karagdagang gastos. Napakunot ang noo ni Marco. Sinuri niya ang report. May mali rito. Hindi ito normal.
Nagsimula silang maghukay ng mas malalim. Nakita nila ang mga transaksyon na hindi nakalagay sa tamang kategorya. Mga pagbabayad sa mga kumpanyang hindi kilala. Mga pagtaas ng presyo ng mga materyales na tila walang dahilan. May nagmamanipula sa loob ng kumpanya, sir, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay seryoso. May mga tao po si Miguel sa loob. Naramdaman ni Marco ang galit. Ang kanyang sariling kumpanya. Ang kanyang sariling mga tauhan. Pinagtataksilan siya ulit. Kailangan nating malaman kung sino sila, sabi ni Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan nating hulihin sila. Nagsimula silang magplano. Naglagay sila ng mga bitag sa loob ng sistema ng kumpanya. Naglagay sila ng mga peking dokumento na may mga error na tanging ang mga nagmamanipula lang ang makakakita. Naglagay sila ng mga honeypot accounts na tanging ang mga nagtatrabaho para kay Miguel lang ang susubukan na pasukin. Isang araw, habang abala si Bella sa pagmonitor ng mga system, biglang nag-flash ang isang alert. Mayroong sumubok na pasukin ang isa sa mga honeypot accounts. Sir! Mayroon po, sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Nagmadali si Marco na lumapit sa computer. Nakita nila ang address. Ito ay mula sa loob ng building. Sino siya? Tanong ni Marco. Sinundan nila ang address at nakita nila ang pangalan ng empleyado. Si Amy Tan, isa sa mga senior manager sa finance department. Si Amy Tan, nagulat si Bella. Pero matagal na po siyang nagtatrabaho dito. Loyal po siya sa kumpanya. Ang loyalty ay nabibili, Miss Reyes, malamig na sabi ni Marco. At si Miguel, alam niya kung paano bumili ng loyalty. Nagpa siya silang harapin si Amy Tan. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang nagring ang cellphone ni Bella. Isang unknown number. Nag-aalangan si Bella na sagutin, ngunit sa huli, sinagot niya. Miss Reyes, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman, isang boses ng lalaki ang nagsalita, malamig at puno ng pagbabanta. Ang pamilya de la Cruz ay may sariling problema. Hindi mo ito problema. Umalis ka na habang may oras pa. Sino ka? Tanong ni Bella, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang kaibigan na nagmamalasakit sa iyo, sagot ng boses. Ang mga de la Cruz ay mapanganib. Lalo na si Miguel. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Huwag mong hayaang madamay ka sa gulo nila. Ang tawag ay biglang naputol. Nanginginig ang kamay ni Bella habang ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mukha ay namutla. Sino yun? Tanong ni Marco, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bella. Isang babala, sir, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi niya na huwag akong makialam sa gulo ng pamilya de la Cruz. Na mapanganib daw si Miguel. Naramdaman ni Marco ang galit. Sinusubukan niya tayong takutin. Hindi tayo susuko. Ngunit sa kabila ng kanyang matatag na boses, nakita ni Bella ang bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Marco. Alam niyang natatakot din ito. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho, ngunit ang bawat galaw ay may bigat. Ang babala ay tila isang anino na sumusunod sa kanila. Kinabukasan, habang papalapit ang deadline para sa Project Alpha, isa sa pinakamalaking proyekto ng Sterling Heights, biglang nagkaroon ng problema. Ang lahat ng data ay biglang nawala mula sa server. Ang lahat ng files ay na-corrupt. Sir! Nawala po ang lahat ng files ng Project Alpha, sigaw ng isang empleyado. Nagmadali si Marco at Bella sa server room. Nakita nila ang gulo. Ang mga computer ay nag-crash. Ang mga server ay nag-overheat. Hindi ito aksidente, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit. Si Miguel ito. Ang Project Alpha ay ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Kung mawawala ito, malaking kawalan ang kanilang haharapin. Milyon-milyong piso ang mawawala. Ang reputasyon ng kumpanya ay masisira. Naramdaman ni Bella ang pagkabahala. Ang babala ay totoo. Si Miguel ay hindi lang basta nagbabanta. Siya ay kumikilos. At ang kanyang mga galaw ay mas mapanganib kaysa sa inakala nila. Tiningnan ni Marco si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ko siya hahayaang sirain ulit ang lahat sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, naramdaman ni Bella ang takot sa boses ni Marco.
Ang laban ay nagsisimula pa lang, at ang kalaban nila ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa inakala nila. Ang Project Alpha ay tila isang babala. Isang babala na nagsasabing hindi pa tapos ang laro. Ang pagbagsak ng Project Alpha ay parang malaking suntok sa mukha ni Marco de la Cruz. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kanyang reputasyon, sa kanyang kakayahan, at higit sa lahat, sa kanyang pagkabigo. Ang galit niya kay Miguel ay umabot sa sukdulan. Alam niyang ito ang ganti ng kakambal niya, ang patunay na hindi pa tapos ang laro. Ang sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Ang mga board members ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang bawat isa sa kanila ay tila isang buitre na handang dumagit sa kanyang posisyon. Eng de la Cruz, paano nangyari ito? Sigaw ng isa sa mga board members, si Ing Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. At sa ilalim ng iyong pamamahala, ito ay nag-crash. Nakatayo si Marco sa gitna ng boardroom, ang kanyang mukha ay matatag, ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang pagkabigo. May nagsabotage, sir. Mayroon akong ebidensya na mayroong nagmamanipula sa loob ng kumpanya. Sabotage. At sino naman ang gagawa niyan, Dean de la Cruz? Ang iyong sariling mga tauhan. Hindi ba ikaw ang nagpili sa kanila? Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang presyon. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng pagdududa, pagkadismaya at paghuhusga. Nagsisimula na kaming magduda sa iyong kakayahan, Dean de la Cruz, sabi ni Ms. Garcia, isa pang board member. Kung hindi mo kayang protektahan ang kumpanya mula sa sarili mong mga tauhan, paano mo mapoprotektahan ito sa labas? Naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Ang kanyang posisyon ay nasa panganib. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay, ay tila unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila mawawala sa isang iglap. Bigyan niyo ako ng oras, matatag na sabi ni Marco. Hahahanapin ko ang may gawa nito. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Hanggang kailan, Dean de la Cruz? Ilang milyon pa ang mawawala sa atin bago mo masabi na mayroon kang solusyon. Ang pulong ay natapos ng walang konkretong desisyon, ngunit alam ni Marco na nasa bingit siya ng pagkawala ng lahat. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay puno ng galit at pagkadismaya. Sumandal siya sa kanyang upuan, pikit ang mga mata, at naramdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sir! Narinig niya ang boses ni Bella. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Bella na nakatayo sa harap niya, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Umalis ka na, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco. Wala kang kinalaman dito. Nandito po ako para tulungan kayo, sir, sagot ni Bella. Hindi po ako aalis. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang babae ang pumasok, ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Si Sofia Ramirez. Ang babaeng sumira sa kanya. Ang babaeng matagal na niyang inilibing sa kanyang nakaraan. Marco, mahinang sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Ang galit ay biglang bumalik kay Marco. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Wala tayong pag-uusapan, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng puot. Umalis ka na. Ayoko kang makita. Marco, pakinggan mo ako, please, pagmamakaawa ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ako ang tunay na kalaban mo. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo? Ang totoo ay pinagtaksilan mo ako. Ikaw at ang kakambal ko. Wala nang masasakit pa sa katotohanang iyan. Sir, pakinggan niyo po muna siya, mahinang sabi ni Bella, na nakita ang pagkabigla at pagkadismaya sa mukha ni Sofia. Tiningnan ni Marco si Bella. Miss Reyes, huwag kang makialam. Sir, tingnan niyo po ang kalagayan niya, patuloy ni Bella, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mukha po siyang may kailangan talagang sabihin. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon. Tinitigan ni Marco si Sofia. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Hindi ito ang Sofia na kilala niya noon, ang Sofia na puno ng buhay at ngiti.
Ito ay isang babaeng tila dumaan sa matinding paghihirap. Naramdaman ni Marco ang pag-aalinlangan. Ang kanyang galit ay naglalaban sa kanyang pag-unawa. Ngunit sa huli, ang boses ni Bella ang nagpabago sa kanyang isip. Ang tiwala niya kay Bella ay nagsisimulang lumago. Sige, mahinang sabi ni Marco at bumalik siya sa kanyang upuan. Magsalita ka. Pero kung magsisinungaling ka lang, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Lumapit si Sofia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na BTP drive. Marco, alam kong galit ka sa akin. At naiintindihan ko iyon, panimula ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero kailangan mong malaman na pinilit lang ako ni Miguel. Binantaan niya ang pamilya ko. Wala akong magawa kundi sumunod sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Ito ang ebidensya, sabi ni Sofia, at inilapag niya ang e-tape drive sa desk ni Marco. Lahat ng plano ni Miguel. Ang mga pagbabanta niya sa akin. Ang mga plano niya para sirain ka. Lahat ay nasa loob niyan. Hindi ako ang tunay na kalaban mo, Marco. Si Miguel siya ang tunay na halimaw. Tiningnan ni Marco ang e-tape drive, pagkatapos ay tiningnan niya si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ang kanyang isip ay naglalaban. Posible ba? Posible bang hindi si Sofia ang tunay na kalaban? Posible bang ginamit lang siya ni Miguel? Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay tila gumuho. Ang kanyang galit kay Sofia ay nagsimulang maging pag-aalinlangan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibol. Ang pag-asa na hindi pa tapos ang laban. Ang pag-asa na mayroon pa siyang pagkakataong malaman ang buong katotohanan. Ang USB drive na inilapag ni Sofia sa desk ni Marco ay tila isang bomba na handang sumabog. Naramdaman ni Isabela, Bella Reyes ang pagbilis ng kanyang puso habang nakatitig siya sa maliit na bagay na iyon. Ito ang susi sa lahat ng lihim, ang katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim. Marco, please, pagmamakaawa ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Tingnan mo ang laman niyan. Hindi ako ang may gusto sa lahat ng nangyari. Pinilit lang ako ni Miguel. Tiningnan ni Marco ang AFSD, pagkatapos ay tumingin kay Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang galit ay naglalaban sa kanyang pagkalito. Sir, tingnan niyo po, mahinang sabi ni Bella, at kinuha niya ang ESB. Para po malinaw ang lahat. Isinaksak ni Bella ang ESB sa computer ni Marco. Lumabas ang isang folder na may pangalang T-Project Vengeance. Pagbukas nito, bumulaga sa kanila ang daan-daang files, mga email, text messages, audio recordings, at mga dokumento. Nagsimula silang mag-play ng audio recordings. Ang unang recording ay boses ni Miguel, puno ng galit at pagbabanta. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, Sofia, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa pamilya mo. Ang nanay mo, ang kapatid mo lahat sila ay magdurusa. Naramdaman ni Bella ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Sofia ang lahat ng iyon. Hindi sa sarili niyang kagustuhan, kundi dahil sa pagbabanta ni Miguel. Ang sumunod na recording ay detalyadong plano ni Miguel kung paano niya sisirain ang Project Phoenix. Ang bawat hakbang, ang bawat transaksyon, ang bawat pagmamanipula. Lahat ay nakaplano. At sa bawat plano, naroon ang boses ni Sofia, nanginginig, nagmamakaawa, ngunit sa huli ay sumusunod. Nakinig si Marco sa bawat recording, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay pagkadismaya, at sa huli, pag-unawa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ito totoo, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay paos. Ginawa niya ito ang sarili kong kapatid. Marco, patawarin mo ako, sabi ni Sofia, umiiyak na. Wala akong magawa. Natakot ako para sa pamilya ko. Lumapit si Marco kay Sofia. Hindi niya ito sinigawan. Hindi niya ito pinagalitan. Niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Patawad, Sofia, mahinang sabi ni Marco. Patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. Patawad dahil hinusgahan kita. Naramdaman ni Bella ang isang kurot sa kanyang puso.
Ito ang simula ng paghilom. Ang simula ng pagpapatawad. Kailangan nating sabihin kay Lolo, sabi ni Marco at bumitaw siya kay Sofia. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nagmadali silang nagtungo sa Hacienda Esperanza. Sinalubong sila ni Don Emilio sa sala, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, ano ang nangyayari? Tanong ni Don Emilio. Lolo, kailangan niyo pong malaman ang totoo, sabi ni Marco at inilapag niya ang isti sa mesa. Si Sofia hindi siya ang tunay na kalaban. Si Miguel ang mastermind. At pinilit lang niya si Sofia. Nakinig si Don Emilio sa lahat ng recordings, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito totoo, bulong ni Don Emilio. Ang aking sariling anak kaya niyang gawin ito. Patawad po, Lolo, sabi ni Sofia, umiiyak na. Wala po akong magawa. Binantaan po niya ang pamilya ko. Lumapit si Don Emilio kay Sofia. Niyakap niya ito ng mahigpit. Patawad, anak. Patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. Patawad dahil hinayaan kitang magdusa. Naramdaman ni Bella ang bigat ng emosyon sa silid. Ang paghilom ng isang pamilya. Ang pagpapatawad. Ngayon, kailangan nating kumilos, matatag na sabi ni Marco. Nasa panganib ang kumpanya. Kailangan nating pigilan si Miguel. Nagsimula silang magplano. Ang kanilang layunin ay isitire si Miguel sa harap ng board members. Kailangan nilang ipakita ang lahat ng ebidensya. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Don Emilio. Si Miguel ay matalino. Hindi siya basta-basta susuko. Alam ko po, Lolo, sagot ni Marco. Pero ngayon, alam na natin ang buong katotohanan. Hindi na tayo magpapaloko sa kanya. Naghanda sila para sa board meeting. Inayos nila ang lahat ng ebidensya. Ang mga recording. Ang mga email. Ang mga transaksyon. Lahat ay handa. Naramdaman ni Bella ang pag-asa. Sa wakas, magbabayad si Miguel sa lahat ng kanyang ginawa. At sa wakas, makakamit ni Marco ang hustisya. Kinabukasan, habang naglalakad sila patungo sa boardroom, naramdaman ni Bella ang kaba. Ito ang araw ng paghaharap. Ito ang araw kung saan malalaman ang lahat ng katotohanan. Pagpasok nila sa boardroom, nakita nila ang lahat ng board members na nakaupo na. At sa dulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaki. Si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Hindi niya alam na mayroon na silang ebidensya laban sa kanya. Tumingin si Miguel kay Marco, ang kanyang ngiti ay lumawak. Marco, kapatid. Nagulat ka ba sa pagdating ko? Naramdaman ni Bella ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Si Miguel. Narito na siya. At handa siyang tapusin ang sinimulan niya. Ang pagpasok ni Miguel sa boardroom ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa, na para bang siya ang nagwagi. Ngunit sa mga mata ni Marco de la Cruz, nakita niya ang isang anino ng pagtataksil, isang anino na matagal na niyang hinintay na harapin. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Alam kong marami kayong katanungan at handa akong sagutin ang lahat. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang presyon. Ang kumpiyansa ni Miguel ay tila nagpapalakas sa kanyang galit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito ang araw ng paghaharap at kailangan niyang maging kalmado. Miguel de la Cruz, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Ang pulong na ito ay hindi tungkol sa iyong pagbabalik. Ito ay tungkol sa katotohanan. Nagulat si Miguel. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Anong pinagsasabi mo, Marco? Ang pinagsasabi ko, Miguel, ay ang katotohanan na matagal mo nang itinago, sagot ni Marco at tumingin siya sa mga board members. Alam kong marami kayong katanungan tungkol sa pagbagsak ng Project Alpha at ang pagkalugi ng kumpanya. Ngayon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya. Inilabas ni Marco ang ATV drive na ibinigay ni Sofia. Isinaksak niya ito sa projector, at lumabas sa screen ang folder na T-Project Vengeance. Ang folder na ito, mga sir at ma'am,
ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang mastermind ng lahat ng nangyari sa Project Phoenix at sa Project Alpha ay hindi ang aking dating kasintahan, si Sofia Ramirez. Ito ay ang aking kakambal, si Miguel de la Cruz. Nagkaroon ng bulungan sa boardroom. Nagulat ang lahat. Tiningnan nila si Miguel na ang mukha ay namutla. Niloloko mo lang sila, Marco, sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para protektahan ang sarili mo. Nagsisinungaling, sabi ni Marco at nag-play siya ng isang audio recording. Ito ang recording ng boses ni Miguel na nagbabanta kay Sofia. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, Sofia, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa pamilya mo. Ang nanay mo, ang kapatid mo lahat sila ay magdurusa. Narinig ng lahat ang boses ni Miguel. Ang boardroom ay naging tahimik. Ang mga mukha ng mga board members ay puno ng pagkabigla. Iyan ang boses ni Miguel, sabi ni Marco. Iyan ang boses ng taong nagplano ng lahat. Ang taong nagpilit kay Sofia na makipagtulungan sa kanya. Ang taong nagplano na sirain ang kumpanya at ang buhay ko. Hindi totoo yan, sigaw ni Miguel at tumayo siya. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan mo lang ako, Marco. Gawa-gawa, sabi ni Marco at nag-play siya ng isa pang recording. Ito ang recording ng detalyadong plano ni Miguel kung paano niya sisirain ang Project Phoenix. Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumutusok sa puso ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At hindi lang iyan, patuloy ni Marco at nagpakita siya ng mga email at mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon ni Miguel sa mga peking kumpanya. Ito ang mga ebidensya ng kanyang pagmamanipula sa loob ng kumpanya. Ang mga transaksyon na nagdulot ng pagkalugi sa Project Alpha. Naramdaman ni Marco ang pagtatagumpay. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nagbunga. Ang katotohanan ay lumalabas na. Don Emilio, may gusto po ba kayong sabihin? Tanong ni Marco at tumingin siya sa kanyang lolo. Tumayo si Don Emilio, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Mga sir at maam, alam kong matagal ko nang itinago ang katotohanan. Ginawa ko iyon para protektahan ang aking pamilya. Pero ngayon, kailangan nang lumabas ang lahat. Ang lahat ng sinabi ni Marco ay totoo. Ang aking apo, si Miguel, ang may gawa ng lahat. Nagulat ang mga board members. Ang testimonya ni Don Emilio ay nagpatunay sa lahat. At ako po, sabi ni Sofia at tumayo rin siya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Ako po si Sofia Ramirez. Ang dating kasintahan ni Marco. Pinilit po ako ni Miguel na makipagtulungan sa kanya. Binantaan po niya ang pamilya ko. Wala po akong magawa kundi sumunod. Pero ngayon, handa na po akong magpatotoo sa lahat ng nangyari. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang huling suntok kay Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Alam niyang wala na siyang kawala. Mga traidor! Lahat kayo ay traidor, sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng puot. Pinagtataksilan niyo ako. Ang sarili kong pamilya. Ang sarili kong kasintahan. Ikaw ang traidor, Miguel, malamig na sabi ni Marco. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Naramdaman ni Marco ang pagtatagumpay. Ang kanyang galit ay napalitan ng kapayapaan. Sa wakas, makakamit niya ang hustisya. Ngunit biglang gumalaw si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang isang papered knife mula sa mesa at lumusob siya patungo kay Marco. Hindi pa tapos ang laro, Marco, sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi ako hahayaang matalo. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Sir, sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang paper knife ay kumikinang sa ilaw. Si Miguel ay papalapit na kay Marco. Ang lahat ay tila bumagal. Ang sigaw ni Isabela, Bella Reyes ay tila umalingganggaw sa boardroom. Nakita niya ang paglusob ni Miguel patungo kay Marco, ang paper knife ay kumikinang sa ilaw. Ang lahat ay tila bumagal. Sa isang iglap, sumugod ang mga security guards.
Agad nilang nahawakan si Miguel, bago pa man niya tuluyang masugatan ng malubha si Marco. Ngunit hindi pa rin niya napigilan ang isang maliit na hiwa sa braso ni Marco. Marco, sigaw ni Bella, at nagmadali siyang lumapit kay Marco. Nakahawak si Marco sa kanyang braso, may kaunting dugo na lumalabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ngunit higit sa lahat, pagkadismaya. Ayos lang ako, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay paos. Hindi po, sir. Kailangan po ninyong gamutin iyan, sabi ni Bella, at hinawakan niya ang braso ni Marco. Agad na inaresto si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at kabaliwan habang kinakalagkad siya palabas ng boardroom. Ang mga board members ay nagulantang, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Dinala si Marco sa klinik ng kumpanya. Agad siyang ginamot ng nurse. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit ang emosyonal na sugat ay mas malalim pa. Nakatayo si Bella sa tabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sugat sa braso nito. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, ang lalaking matagal na niyang kinasusuklaman, ay ngayon ay tila isang bata na nangangailangan ng proteksyon. Salamat, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco at tumingin siya kay Bella. Kung hindi ka sumigaw, baka mas malala pa ang nangyari. Trabaho ko po, sir, sagot ni Bella at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Naramdaman ni Marco ang pagod. Ang lahat na nangyari ay tila isang bangungot. Ang pagtataksil ni Miguel. Ang pagtatago ni Don Emilio. Ang pagbagsak ng Project Alpha. Lahat ay tila bumagsak sa kanya sa isang iglap. Pagod na ako, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco at sumandal siya sa upuan. Pagod na ako. Umupo si Bella sa tabi ni Marco. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon, ngunit naramdaman niya ang pangangailangan na bigyan ito ng suporta. Magiging maayos din po ang lahat, sir, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nandito po ako para tulungan kayo. Tiningnan ni Marco ang kamay ni Bella na nakahawak sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang init. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang babaeng ito, ang babaeng dati niyang sinasaktan, ay ang tanging taong nasa tabi niya ngayon. Patawad, Miss Reyes, mahinang sabi ni Marco. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Patawad sa lahat ng masasamang salita na sinabi ko sa iyo. Okay lang po iyon, sir, sagot ni Bella. Naiintindihan ko po kayo. Alam ko po ang pinagdaanan niyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Paghilom. Ang kanyang mga sugat ay nagsisimulang maghilom. Samantala, sa labas ng klinik, nag-uusap sina Don Emilio at Sofia. Sofia, patawarin mo ako, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na ganoon ang pinagdaanan mo. Hindi ko alam na pinilit ka ni Miguel. Okay lang po iyon, Don Emilio, sagot ni Sofia, umiiyak na. Naiintindihan ko po kayo. Gusto niya lang po protektahan si Marco. Niyakap ni Don Emilio si Sofia. Salamat, anak. Salamat dahil sa pagiging matapang mo. Salamat dahil sa paglabas ng katotohanan. Naramdaman ni Sofia ang paghilom. Ang kanyang mga sugat ay nagsisimulang maghilom. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas na si Marco mula sa klinik. Sinalubong siya ni Don Emilio at Sofia. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Don Emilio, puno ng pag-aalala. Ayos lang po ako, Lolo, sagot ni Marco. Salamat sa pagdating ninyo. Niyakap ni Don Emilio si Marco. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawad, anak. Patawad dahil itinago ko ang katotohanan. Patawad dahil hinayaan kitang magdusa. Okay lang po iyon, Lolo, sagot ni Marco. Naiintindihan ko po kayo. Gusto niyo lang po protektahan ako. Tumingin si Marco kay Sofia. Sofia, salamat. Salamat dahil sa paglabas ng katotohanan. Salamat dahil sa pagiging matapang mo. Walang anuman, Marco, sagot ni Sofia, may ngiti sa kanyang labi. Masaya akong nakatulong ako. Naramdaman ni Bella ang kapayapaan. Ang pamilya de la Cruz ay nagsisimulang maghilom. Ang kanilang mga sugat ay nagsisimulang maghilom. Kinabukasan, bumalik si Marco sa opisina. Ngunit iba na siya.
Hindi na siya ang dating Marco na masungit at walang emosyon. Siya ay mas kalmado, mas maunawain at mas bukas sa iba. Miss Reyes, sabi ni Marco at ngumiti siya kay Bella. Isang tunay na ngiti. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Naramdaman ni Bella ang kilig sa kanyang dibdib. Ang ngiti ni Marco. Ang kanyang mga salita. Walang anuman po, sir, sagot ni Bella at ngumiti rin siya. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang magbago. Hindi na lang sila boss at secretary. Sila ay naging magkaibigan. At sa bawat araw, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Marco at Bella sa opisina, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mukhang hindi tayo makakauwi agad, sir, sabi ni Bella. Nga, sagot ni Marco at tumingin siya kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Miss Reyes, may gusto akong itanong sa iyo. Naramdaman ni Bella ang kaba. Ano po iyon, sir? Lumapit si Marco kay Bella. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Bella. Pwede ba kitang yayain mag-dinner? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ang kanyang mukha ay namula. Ang tanong ni Marco de la Cruz kay Isabela Bella Reyes ay tila isang bagong simula. Ang pagtanggap ni Bella sa kanyang imbitasyon para mag-dinner ay nagbigay ng kakaibang kagalakan sa kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mula sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang kanilang mga dinner ay naging regular. Hindi na lang sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga takot. Nalaman ni Marco ang tungkol sa pamilya ni Bella, sa kanyang pagpupursigi para matustusan ang pag-aaral ng kapatid niya at ang gamot ng kanyang ina. Lalo siyang humanga sa tibay ng loob at pagmamahal ni Bella sa kanyang pamilya. Para kay Marco, si Bella ay naging isang bukas na libro, isang pahina na gusto niyang basahin ng paulit-ulit. Ang kanyang ngiti ay tila nagpapagaan sa kanyang pagod. Ang kanyang tawanan ay tila nagpapalimot sa kanyang mga problema. Sir, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Bella isang araw, habang nakaupo sila sa isang cafe malapit sa opisina. Wala, sagot ni Marco at ngumiti ulit siya. Masaya lang ako. Nagulat si Bella. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula kay Marco. Ang Marco na kilala niya noon ay isang taong laging nakasimangot, puno ng galit. Ngayon, nakikita niya ang isang Marco na masaya, kalmado at puno ng pag-asa. Ang kanyang pagbabago ay hindi lang sa pakikitungo niya kay Bella. Nagbago rin siya sa kanyang mga tauhan. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya nagagalit. Mas naging maunawain siya at mas naging bukas sa mga ideya ng iba. N.A. de la Cruz, napansin po namin ang pagbabago niyo, sabi ng isa sa kanyang mga manager. Mas masarap na po kayong katrabaho ngayon. Ngumiti lang si Marco. Alam niyang malaking bahagi ng pagbabago niya ay dahil kay Bella. Ang babaeng nagturo sa kanya na magtiwala ulit, na magmahal ulit. Kasabay ng pagbabago ni Marco, nagsimula rin siyang ayusin ang kanyang relasyon kay Don Emilio. Madalas silang nag-uusap, hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Isang hapon, nagtungo si Marco sa Hacienda Esperanza para bisitahin si Don Emilio. Nakita niya ang kanyang lolo na nakaupo sa hardin, nagbabasa ng libro. Lolo, bati ni Marco. Inangat ni Don Emilio ang kanyang ulo at ngumiti. Anak, ang tagal mo nang hindi bumibisita. Umupo si Marco sa tabi ng kanyang lolo. Pasensya na po, lolo. Marami lang pong nangyari. Alam ko, anak, sagot ni Don Emilio. Pero masaya akong nakikita kang masaya ulit. Nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa negosyo o sa mga problema, kundi tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangarap. Naramdaman ni Marco ang paghilom ng kanilang relasyon. Ang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Lolo, salamat po, sabi ni Marco. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Anak, pamilya tayo, sagot ni Don Emilio at hinawakan niya ang kamay ni Marco. At ang pamilya hindi nag-iiwanan.
Samantala, si Sofia naman ay nagsimula ng bagong buhay. Sa tulong ni Marco, nakahanap siya ng trabaho sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence. Ginagamit niya ang kanyang karanasan para tulungan ang iba. Isang araw, nakatanggap si Marco ng text message mula kay Sofia. Marco, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Masaya ako ngayon. Sana ikaw din ni. Ngumiti si Marco. Masaya siya para kay Sofia. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong pinatawad, kundi para na rin sa taong nagpapatawad. Ang kumpanya naman ay unti-unting nakabangon mula sa pagbagsak ng Project Alpha. Sa tulong ni Marco at Bella, naayos nila ang lahat ng problema. Ang kanilang mga tauhan ay mas nagtiwala na sa kanila. Ang Sterling Heights Holdings ay muling naging matatag. Ang lahat ay tila bumalik sa dati, ngunit mas maayos na. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang mga pader ay gumuho na. Isang gabi, habang naglalakad si Marco at Bella sa Hacienda Esperanza, sa ilalim ng buwan, naramdaman ni Marco ang kapayapaan. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan niya unang nakita si Bella, ang babaeng nagbago sa kanyang buhay. Bella, mahinang sabi ni Marco at huminto sila sa gitna ng hardin. Bakit, sir? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco. Lumuhod si Marco sa harap ni Bella. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, kumikinang ang isang singsing. Bella, mula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Tinulungan mo akong maghilom. Tinulungan mo akong magtiwala ulit. Tinulungan mo akong magmahal ulit. Naramdaman ni Bella ang pagbilis ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi niya inaasahan ang sandaling iyon. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka, Bella, patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kaya, Isabela Reyes, pakakasalan mo ba ako? Niyakap ni Bella si Marco, ang kanyang mga luha ay umaagos. Opo, Marco. Opo. Naramdaman ni Marco ang kagalakan. Ang kanyang buhay ay tila isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Ang lahat ng sakit ay nawala na. Ang lahat ng pighati ay naglaho na. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay pagmamahal. Ang Hacienda Esperanza ay naging saksi sa simula ng kanilang kwento, at ngayon, ito ang magiging saksi sa kanilang bagong kabanata. Ang malawak na hardin ay napuno ng puting bulaklak at makikinang na ilaw, nagbibigay ng isang mahiwagang ambience para sa kasal nina Isabela, Bella Reyes at Marco de la Cruz. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng pag-ibig, pagpapatawad at paghilom. Nakatayo si Bella sa harap ng altar, suot ang isang simpleng puting gown na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa kaba, kundi sa matinding kagalakan. Sa wakas, narito na siya. Ang araw na matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi niya inakala na mangyayari. Nakita niya si Marco, nakatayo sa dulo ng altar, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, at sa mga mata na iyon, nakita ni Bella ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang galit, ang sakit, ang pag-aalinlangan, at sa huli, ang pag-ibig na naghilom sa lahat. Nagsimulang maglakad si Bella, patungo kay Marco, ang kanyang ama ang kasama niya. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay mula sa nakaraan tungo sa hinaharap. Nang makarating siya sa harap ni Marco, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Bella. Ang ganda mo, Bella, bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti si Bella. Salamat, Marco. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng emosyon. Ang bawat salita ng pari ay tila tumatago sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga pangako ay hindi lang basta pangako. Ito ay isang pagpapatunay sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pagtitiwala, at sa kanilang pagpapatawad. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng singsing, hinawakan ni Marco ang kamay ni Bella. Bella, ipinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal, ang aking pagtitiwala, at ang aking katapatan. Ikaw ang nagturo sa akin na magmahal ulit. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala ulit. Ikaw ang aking pag-asa, ang aking buhay.
Mahal na mahal kita. Umiyak si Bella. Marco, ipinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal, ang aking pagtitiwala at ang aking katapatan. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Ikaw ang nagturo sa akin na maging matapang. Ikaw ang aking kapayapaan, ang aking tahanan. Mahal na mahal kita. Nang sabihin ng pari na "You may now kiss the bride," dahan-dahang lumapit si Marco kay Bella. Ang kanilang halik ay puno ng pag-ibig, pag-asa at paghilom. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng reception sa hardin. Ang lahat ng mahalaga sa kanila ay naroon. Ang pamilya ni Bella, ang kanyang ina at kapatid, ay masayang nakikipag-usap kay Don Emilio. Lumapit si Marco at Bella kay Don Emilio. "Lolo, salamat po sa lahat," sabi ni Marco at niyakap niya ang kanyang lolo. "Anak, masaya akong nakikita kang masaya ulit," sagot ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Salamat, Bella. Salamat dahil sa pagbabago mo sa buhay ng apo ko." "Walang anuman po, Don Emilio," sagot ni Bella. "Mahal ko po si Marco." Niyakap ni Don Emilio si Bella. Ang kanilang pamilya ay nagsimulang maghilom. Ang kanilang mga sugat ay nagsimulang maghilom. Nakita ni Bella si Sofia na nakaupo sa isang mesa, nakangiti. Lumapit siya kay Sofia. "Sofia, salamat sa pagdating mo," sabi ni Bella. "Walang anuman, Bella," sagot ni Sofia. "Masaya akong nakikita kayong masaya. At salamat sa pagtulong mo sa akin. Nagkaroon na ako ng bagong buhay." Ngumiti si Bella. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong pinatawad, kundi para na rin sa taong nagpapatawad. Habang naglalakad si Marco at Bella sa hardin, nakita nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay napuno ng mga kulay at ang hangin ay malamig. "Hindi ko akalain na mangyayari ito, Bella," sabi ni Marco at hinawakan niya ang kamay ni Bella. "Ang dating Marco na puno ng galit at sakit ngayon, masaya na ako. Dahil sa iyo." "Ako rin, Marco," sagot ni Bella. "Hindi ko akalain na ang lalaking kinasusuklaman ko noon ay ang lalaking mamahalin ko ng sobra ngayon." Niyakap ni Marco si Bella. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang ilaw na nagbigay ng liwanag sa kanilang madilim na nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa paghilom, sa pagtitiwala, at sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa. Mayroong pag-ibig. At sa bawat sugat, mayroong paghilom. Ang mahalaga ay ang pagpili na magmahal, magpatawad at magtiwala. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang magpapagaling sa lahat ng sugat. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco de la Cruz at Isabela Reyes. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina ng kwento ni Marco at Bella. Isang karangalan at kaligayahan para sa akin na ibahagi ang kanilang paglalakbay. Sa bawat salita, inasam kong maihatid hindi lamang ang mga pangyayari, kundi pati na rin ang bawat emosyon, ang bawat laban, at ang bawat tagumpay na kanilang pinagdaanan. Ang paglikha ng mundong ito, ng mga karakter na ito, ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandali ng pagdududa, ng paghahanap ng tamang salita, ngunit sa huli, ang pag-asa at ang pag-ibig ang laging nagiging gabay. Nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe ng kwentong ito, na sa kabila ng pinakamalalim na sugat, mayroong paghilom. Nasa likod ng pinakamatinding galit, mayroong pagpapatawad. At nasa gitna ng kadiliman, mayroong pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga malalaking sandali, kundi pati na rin sa mga maliliit na pag-unawa, sa mga tahimik na pakikinig, at sa pagiging handang magpatawad. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan itong ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Maraming salamat ulit sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Naway patuloy nating yakapin ang pag-ibig at pagpapatawad sa ating mga buhay. Lubos na gumagalang. Kwento ng Kapalaran. Kwento ng Kapalaran.